Kaswabe, what we have here is the flagship 7-seater of Volvo. Ito nga pala ang bagong XC90 plug-in hybrid electric vehicle. And huwag ka mako-confuse dahil yung before na kinuna natin ay mild hybrid lang yun, kaswabe. Pero this one, nagkaroon nga pala ito ng redesign na front fascia. Asahan mo, bago yung kapugian niya, yung grills, yung ilaw, even the interior, nagkaroon siya ng refresher, kaswabe. Pero ang importante sa lahat, even the driving capability, oh my God, nagkaroon siya ng 100 plus horsepower pa, kaswabe, because of its new powertrain. From 5.9 million pesos dati, ngayon ay mas naging competitive na para sa price war ng mga SUV. This one is 5.5 million pesos na lang. And syempre, covered tayo ng warranty and even sa ating baterya para ikaw hindi ka na maging skeptic. So on this video, i-differentiate natin kung ano ang mga bago sa kanya laban sa outgoing, and after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang kanyang driving dynamics. Kaswabe, let's begin. Bagong front fascia. Nawala na yung kanyang old form. I like it. Mas naging stylish and modern na siya. May mga thin layers ka ng grills natin dyan. Bago ang badge natin ng Volvo, meron kang camera. Dito, susundan mo lang yung arrow dyan kasi yung latch para i-open ang bonnet, yun lang yung kakalabitin natin. The ground clearance is 223 mm as standard. Nag-i-increase nga pala ito up to 252. Depende yan, kaswabe, sa drive modes na ise-select natin. Kasi yung outgoing dati, wala, off-road lang. Pero ito, mamaya ang sorpresa, papakita ko sa inyo lahat. Bago nga pala ang ating lower bumper, even yung decoration doon sa aprons, bago yan. At kung titignan mo talaga yung detalye ng mga ilaw natin, ngayon, mas naging sexier na siya dahil yung headlamps natin nag-complement nga pala doon sa bagong LED Torx hammer natin. Yung dati, solid lang na letter T na nakahiga. Pero ngayon, nagkaroon siya ng bagong effect May hollow part doon sa gitna. Hindi ko alam kung paano explain yung ganyang style Pero basta, nakaka-inlove na siya. So sequential nga pala yan. Pag i-on and i-off natin yung ilaw, meron kang active high beam. Cornering lights are also available. Kaswabe, moving sa kanyang side profile naman, katulad ng sinabi ko dati, pag tiningnan mo ng side view ang isang XC90, perfect talaga siya. Family-oriented yung itsura niya. It's a beautiful engineering, kaswabe. A lot of combination ang meron dyan. Like yung pag-slope ng A-pillar natin, yung ground height, size ng gulong, yung dito, yung railing niya. Pero some other mga mid-size SUV, a little bit awkward. Pag tinignan mo sa harap, okay, sa likod, pero sa side view, hindi Pero ito, perfect talaga yung definition niya, kaswabe. I don't know opinion ko lang naman yun dahil sa nakikita ko siya in person. Power folding yung mirrors natin, may flashers ka dyan. Sa plug-in hybrid ito, pero yung fuel door cap nasa kabila. And yung gulong natin, two-tone machine finish, 275, 40, and R21. Ngayon, ang sidewall dati is 45. I don't know kung bakit naging 40 ito, mas naging manipis yung gulong niya. Pero don't worry kasi mas refined yung chassis natin. New set of dampers ito, kaswabe. Naka-air ride suspension pa rin tayo. Yun ang ipinagmamalaki nila na upgraded dito. Mas nag-a-adapt ito ng 500 times per second pag nagda-drive ka. Hindi ko na alam masyado kung ano yung mga teknolohiya dyan. Smart entry yung pinto natin. Meron kang chrome inserts dito sa ating side skirt. Brush aluminum yung dito, even yung railings natin. Kumbaga mas elegant siya, kaswabe. Lipat naman tayo dito. Well, sa likod. Same lang yung ilaw, wala siyang update dito. Ito, I'm not pretty sure lang, pero mahaba pa rin ang ating third brake light na naka-integrate sa high wing spoiler, Sharks antenna, wiper, Volvo script. Lower bumper is still the same, meron kang chrome insert dyan, safety markers. Then dalawa nga pala ang exhaust tailpipe natin magkabila. Meron din itong hands-free kick sensor, pero ang hirap lang tamaan, kaswabe, kaya pindutin ko na lang dito yung switch para sa ating power tailgate. So eto yan, it's a Volvo thing, kaswabe. Pag meron kang platform na ganyan, may hooks, may mga strap ka dyan, sabitan, and this one serves as a divider. Kung meron kang gamit na ayaw pagsamahin, kaswabe, mga recyclable at nabubulok, hindi, biro lang. Sa ilalim, meron ka pang lalagyan dito, and syempre yung pang-charge natin, nandyan, di ko na papakialaman. Baba natin yan, you have space there. May hook ka rito, which is 5 kg ang kaya niyang buhatin. May lights,
Even dito, meron ka rin magkabilaan siya 5 kg. Pero may another pocket ka rito, strap dito, and 12 volts. We have a tonneau cover, pero tinanggal ko lang para ma-showcase ko kung gaano siya kaluwag. So behind second row, etong spasyo na to ay 1,036 liters. Pero pag inangat natin yung third row natin, ang space na to ay nasa bandang 363 liters. Behind first row niya naman ay nasa 2,006 liters kaswabe. Kung matatandaan mo, doon sa last time na XC90 natin, yung first facelifting kaswabe, buong spasyo nun nasa 2,400 plus. So bakit nag-lessen yung cargo room nito? Dahil nga pala, sa kanyang baterya, nakapwesto syempre sa ilalim niyan, mas nag-consume ng space, mas umangat ito kaswabe, kinain yung konting cargo room. Pero yun naman yun eh, syempre may trade-off na tinatawag dyan, medyo head scratcher nga lang yun, pero may mga bagay na upgraded naman. Check naman natin ang kanyang powertrain. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, this is the new powertrain. But listen carefully kasi parehas lang naman sila ng makina nung dati. 2.0 liter inline-4 turbocharged petrol engine. Tapos meron siyang cover na rubberized material dito. Parehas lang sila. Pag kinalabit mo yung latch dyan, pag tumayo yung bonnet, 180 degrees, meron kang magandang insulation, may dampers ka rito, parehas lang naman sila. Ang hindi parehas, meron nga pala itong added na 18.8 kWh battery. Pag nirun mo in pure electric, meron kang free na 77 kilometers. So ibig sabihin, once na charge mo to every day, meron ka palaging up to 77 kilometers of travel bago mo gamitin yung hybrid powertrain niya. So nagkakaroon ng autopilot yan. Okay? So sumunod, ang kapangyarihan nung dati ay 313 horsepower lang. Pero ngayon, 462 na to. Nag-increase ng more than 100 plus. Nasa 140 yun. Grabe, di ba? 430 Newton meter of torque or 432. Pero ngayon, 709 Newton meter of torque na yan. Yung dati, 0 to 100, 6.7 seconds. This one is 5.3 seconds. Max speed niya ay 180 kilometers per hour. And mated nga pala ito ng 8-speed automatic transmission with 5 drive modes kaswabe and 4x4 tayo. Okay? So that's the surprising part of the new powertrain ng ating plug-in hybrid. Well, kaswabe, moving inside the XC90, we have a reconfigured cabin kaswabe. May mga new items tayo. I like the color combination. Meron kang black, silver, gray, it complements well. So, eto yan. Pag tinignan mo, yung door panel, ang ganda ng itsura, very premium. Meron kang laminated wood trims dito, Bowers & Wilkins. Kabilang nga pala ito sa top 10 best car audio system. Meron tayong new 11 inches infotainment system and powered by Google ito. So, ang nagustuhan ko rito, meron nga pala tayong 5 drive modes. Ikumpara natin doon sa outgoing na off-road lang, pero ito ngayon 5. We have hybrid, power, pure, off-road, and all-wheel drive. Hybrid meaning to say, syempre yung makina and electric motor, kombi na yan. Yung power is being sports driving mode. Pure is pag gusto mo electrified lang, pure electric ang pagdadrive mo. Off-road naman is it will increase our ground clearance up to 252 millimeters. All-wheel drive, syempre 4 corners ang gumagana natin para mas magaling ang kanyang traction. Hindi rin mawawala syempre yung ating air purifier with advanced cleaner dito.
Sa bawat Volvo, merong ganyan, meron siyang indication, camera niya, sobrang solid na. Ang dami ng angle, hindi katulad doon sa outgoing natin, parang ilan lang yung choices. Meron pa rin siyang 360 surround view camera kaswabe. Tsaka ang linaw talaga ng camera ng bawat Volvo. And Apple CarPlay is also available, pero wired. Sabi ko, bakit ganun? Hindi pa naging wireless. Kailangan natin mag-effort. Meron kang cord, ilalagay mo rito sa ilalim ng ating center armrest, which is malalim naman to. May available ka na charging outlet and dalawang Type-C. So yun yung pwede mong i-connect sa kanya. So linawin ko lang, ang available nga pala na speakers natin na Bowers & Wilkins ay 19+1. Kumbaga pag nag-play ka rito ng mga live performances, talagang akala mo nag-feed talaga siya sa'yo ng live. Kasi dito sa gitna, meron din tayong tweeter. Surround talaga yung sounds niya, the best sa car industry. Sa center console naman, nag-reconfigure din dito. Available pa rin yung crystal gear shifter natin. Flicker na start and stop. Cup holders natin, may mga kanya-kanyang kwarto. Kaya lang, para sa akin, sana pag pin-rest down mo na lang, tapos bigla na lang siya magsasara, no? Kaso nangyari dito, kinakailangan hatakin mo siya. Iba lang yung pwesto ng wireless charging pad natin. Napunta na rito sa dulo, imbis na before, nandito lang sa bandang baba. Meron kang physical switches para sa volume knob natin. So, yun yung maganda. Pagdating sa AC, medyo it's very difficult lang talaga pag nasa monitor kasi kinakailangan i-open mo pa yung blower fan strength, even yung temperature. So, i-open mo pa yung page bago mo pakialaman. Unlike sa mga nakasanayan natin na pagpindot mo, meron na kagad siyang functionalities. And to open the glove box compartment, press mo lang yung physical switch dito, okay? Hindi pa rin mawawala ang magandang comfort ng seats natin. It's all adjustable kaswabe, yung headrest natin, even the side bolsters, pwede mong pasikipin. And meron tayong leg cushion extension. Pwede natin i-adjust both passenger and driver. Pagdating nga pala sa spasyo ng ating door panel kaswabe, kasya ang 1 litro na mineral water. Volvo is known for having a large space sa door pocket. Yung nakaraan sa EX30, kasya nga yung MacBook po eh. Up next naman kaswabe, this is our rear mirror. Wala nga lang siyang digital camera, pero auto-dimming na siya. Sobrang effective dito kaswabe, lalong-lalo na paggabi. Lastly kaswabe, pagdating sa ating manibela, same pa rin siya ng outgoing. And even the instrument gauge cluster, still the same. Well, here in the backseat kaswabe, nakita mo naman, ito, di ba? Meron tayong privacy window shades. Coat hook, integrated na vents sa ating B-pillar. Same pa rin siya kung ano yung features when it comes sa ating door panel. And syempre, mas maikli lang ng konti dito. Net cargo space, may vents ka rin dito sa gitna. Pero we have our own climate control. Touchscreen yan, adjustable yung vents, Type-C. Meron kang 2 socket. Pero meron kang center tunnel dito, which is a little obstruction pagdating nga pala sa mga pasahero dito. Kasi I think may center armrest ka, meron kang cup holders na available dito. Meron rin siyang seat booster para sa mga kids to. Lalong-lalo na dati yung anak ko gustong nakikita yung road pag nagta-travel. As an adult, pag pumesto ka rito, nakabuka ka, medyo hindi lang talaga komportable. Alam mo kaswabe para sa akin, sa industry, when it comes sa bench type ng backseat sa second row, ito yung pinaka-the best. Kasi medyo may pagka in the middle siya na captain seat Bench type siya na papunta sa captain seat kasi isipin mo ito, mahaba yung bench type tapos may kanya-kanya talaga siyang seat. So, it makes a little more special compared sa others. Medyo pang maliit na pasahero yung nasa gitna natin. So, okay naman yung mga door pockets natin and yung spacing ng paa ko sa ilalim ng upuan na to. This is my driving position. Pinantay ko na lang dito kasi ang driver nasa kaliwa ko pero pantay naman yung seats natin. Pero dito, hindi na ako papasok kaswabe sa third row kasi medyo masikip talaga, super tight. Ang sinabi ng Volvo is for 5'7" ng mga tao lang kasi yung pumanik ako dito, siyempre iusog mo tong seat na to. Tumatama talaga yung tuhod ko. Even yung sapatos ko na to, hindi ko siya maidiretso. Kinakailangan naka-sidewards talaga siya para magkasya ako. Which is, komportable naman pagdating sa pagliyad or pagsandal. Meron siyang cup holder, yung Easter egg again ng gagamba sa cover, nandun pa rin. Meron siyang sariling vents, sariling window. Wala nga lang privacy window shades. Kaswabe, I am behind the wheel of the new XC90. Naging better kaswabe ang kanyang sound deadening kasi
Meron siyang foam composite dito sa ating A-pillar to lessen the outside world. Okay, yung mga noises niya, wind noise, road noise, even yung engine noise natin. Hindi naman day and night talaga yung difference nila, pero mas nagkaroon siya ng enhancement. Siyempre, para sa lahat ng family, komportable lahat pag may mga umihilig. Kasi hindi naman performance SUV yung dala natin. Although, this one can punch in, pwedeng maging maginoo, pwedeng maging bastos in a good way. Kasi 'di ba, pag tinignan mo ang Volvo, para talaga yan sa mga professional, mga low-key na ayaw mo na magkaroon masyado ng pag-flex. Kumbaga, pag masyado ka ng owner ng mga Land Cruiser, 'di ba? So ito naman yung transition, gusto mo minsan low-key lang yung dating natin. Maganda kasi 5 yung drive modes natin. So we have hybrid, power. So try natin ang power, and suddenly sa instrument gauge cluster natin, pinakita sa atin yung RPM. And it's a different beast. From being a cat, naging cheetah. Pero ayokong gawin dahil hanggang 120 kilometers lang tayo dito sa highway. Super lightweight na ng feeling niya. Ang dali lang, parang nag-glide lang tayo sa air. Tahimik sobra. Pwede mong i-adjust yung manibela natin from being soft and firm. So para sa akin, soft lang tayo. Meron kang pure electric. Lahat yun naubos ko na. Kasi wala ko idea na pag naubos mo pala yung pure electric na 77 kilometers kaswabe, pag nang zero siya, kinakailangan i-plug mo para mag-charge para madagdagan yung mileage natin. Hindi siya katulad ng ibang hybrid system, yung mild hybrid, na yung makina charge yung pinaka-baterya natin para mag-add up siya. Eto, ganun nga lang yun. So, syempre, pag bumili ka naman ng Volvo, for sure, sa bahay, makapag-charge ka and some infrastructures. Ako, nawalan ako ng time sa pagbiyahe dahil ayun nga, may mga trabaho rin akong ginawa. Pero perfect companion pag marami ka talagang dalang gamit and yung safety ng pamilya natin. Ang average ko nga pala, pag ginagamit ang engine, is 10 kilometers per liter. I don't know masyado kung paano yung pinaka-combination niya, kasi meron tayong pure electric. Ang day and night dito na transformation kaswabe is yung pagkakaroon natin ng new dampers. Kasi if you will watch my other review sa XC90, which is ito yung pop-out banner, pwede mong i-check. Hindi ako natuwa sa comfort ng suspension natin. Talagang may pagkatagtag siya. Yun lang yung naging head scratcher ko doon. Pero dito, mas in-improve na nila ng sobra. And hindi talaga mawawala na every time nasa manibela ka ng Volvo, nandun talaga yung confidence mo na safe ka. Kasi syempre, ang core ng every Volvo is yung safety. And yung motto nila na zero collisions. Kasi mayroong year sa isang bansa na walang disgrasya na nangyari pagdating sa Volvo. Very shielded ka. Alam mo, di ba, yung bansa ng Sweden, talagang sa bakal yan. So, yan yung pinaka-specialty nila eh. Kumbaga, yung mga parts nila rito, yung engineering nila for safety, yun yung pinaka-objective talaga nila, na walang mapapahamak yung mga nasa loob. 5.9 million pesos, yung dati, ngayon 5.5 million pesos. Ang tanong, is it worth it? Pag kukuha ka ng 5.5 million ngayon, ang sagot ko, syempre magpa-reserve ka na. Mas better yung mga features na nakuha natin, ang dami. Ang tanging bagay lang na nawala dito ay yung 400 liters inside the cabin, pero pinalitan naman ng increased power. Mas komportable, mas maganda na yung interior natin, mas maganda na yung design, mas pogi na. Alam ko, mas marami pang kulay na choices dito. Pero isipin mo, nabawasan pa ng 400,000. Yung 400 liters, bawat 1 liter, 1,000 ang natipid natin. So kontakin nyo lang yung information dyan sa baba. Si Sir Vince from Volvo Chino Roses, Makati, nandyan siya. Para sa akin, worth it siya sa 5.5 million pesos. So kung paano mo na lang siya gagamitin. That's it, Kaswabe. I hope makasupport ka and makakuha ka ng Rico Suave merch. Give this video a thumbs up. Follow me on my social media platforms. Maraming salamat, God bless, more power and more performance.